Sino ba naman ang hindi sasama ang loob kong na bested ka, diba? Kainis. Katakot-takot na lakas na loob ang inipon ko para maamin ko sa kanya na mahal ko siya tapos babasterin niya lang ako. Aminado talaga ako na nasaktan ako sa sinasabi ni Ella sa akin kanina. Ayaw niya daw sa akin dahil baka magbago pa ang feelings ko sa kanya or baka naman wala talaga siyang pagtingin sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon. Pero hindi eh. Pumayag siyang magpahalik sa akin ng makailang ulit tapos hindi niya ako gusto. Nawala siyang pagtingin sa akin. Hindi niya ba alam na sobrang dami ng babaeng naghahabol sa akin? Pasalamat nga siya dapat dahil mahal ko siya pero bakit ayaw niya sa akin? Ayaw niya akong maging boyfriend at amo lang daw ang tingin niya sa akin. Kung nasaktan ang ego ko dahil sa pag-iwan sa akin ni Vina noon parang mas masakit ang pambabased sa akin ni Ella ngayon. Kung saan naman sigurado na ako sa sarili ko na siya na lang ang mamahalin ko, saka ko naman malaman mula sa kanyang bibig na wala siyang gusto sa akin. Ang sakit kaya? Ang hirap tanggapin. Bro, mainit na ah. Sasama ka ba sa amin sa mansion? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ng kapatid kong si Jen. Hindi na ako nagtaka dahil maaga talaga siya minsan kung pumunta dito sa bahay para dumalaw. Kayo na lang. Wala pa ako sa mood na makiharap sa mga pinsan at mga kamag-anak natin, malamig na sagot ko sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang nag-ismid nito sabay sipat ng tingin sa akin. Mainit na naman ang ulo mo. Hay nako, bilib na talaga ako kay Ella. Buti na lang at napagtatiyagaan kanyang alagaan sa ugali mong iyan, sagot naman ito sa akin. Naiinis na tinapunan ko siya ng masamang tingin. Kung pumunta ka dito para dagdagan mo ang inis na nararamdaman ko ngayon, pwede bang umalis ka na sa harap ko? Wala ako sa mood para makipag-usap ngayon, galit ko ng wika sa kanya. Hindi naman ito nagbagkos, ninisihan pa ako. Hay nako! Hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo. Parang gusto ko na tuloy kunin si Ella sa'yo. Hinahanap na siya ni Baby Russell, kaya kakausapin ko si Mommy mamaya na hanapan ka ng bagong alalay. Sagot nito sa akin na lalong nagpasiklab sa inis na nararamdaman ko. As if naman papayag ako, no? Kahit binasted na ako ng Ella na yun, hindi ako papayag na umalis siya sa tabi ko. Mananatili sa tabi ko ang babaeng iyon hanggang sa matutunan niya akong mahalin. Tama, hindi ako basta-basta susuko. Pasasaan ba at mahuhulog din sa mga kamay ko ang babaeng iyon? Ang dapat ko lang gawin ngayon ay maghintay ng perfect timing at magpagaling. Kapag magaling na ako, hindi na ako mahihindihan ng babaeng iyon. Pipilitin ko siyang mahalin niya din ako. Gagawin ko ang lahat para maging akin siya. Huwag mong subukan kung hindi habang buhay talaga kitang hindi kikibuin, galit kong sagot kay Jen. Nagulat na lang ako dahil malakas itong tumawa. Galit ko naman siyang tinapunan ng masamang tingin. May nakakatawa ba? Nababaliw ka na ba? Galit kong tanong sa kanya. Natatawang umiling naman ito ng makailang ulit. Hindi. Alam mo masayado kang halata eh. Huling-huli na kita, brother. Wala kang maitatago sa akin, nangangantyaw na sagot nito. Hindi naman ako nakaimik. May gusto ka na kay Ella, no? Na-develop ang feelings mo sa kanya. Pinagnanasaan mo na siya, natatawa pa rin itong bigkas. Kung nakakatayo lang ako, kanina ko pa sana ito nilapitan at tinakpan ang bibig niya. Napakabulgar talaga ng bunganga ng kapatid kong ito. Mabuti na lang at wala si Ella sa paligid kong hindi mapapahiya na naman ako. Pwede ba? Bunganga mo. Parang kang tanga, inis na inis kong sagot. Lalo itong natawa at sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman na ako nagulat, bro. Expect ko na talaga na may in love ka sa kanya eh. Don't worry, hindi ako tututol. Kung gusto mo, ako pa ang gagawa ng paraan para maging kayo eh, muling wika nito. Nagtapat na ako sa kanya kaninang umaga. Hindi niya ako gusto kaya binasted niya ako, hindi ko na maiwasang pag-amin ko kay Jen. Napansin ko pa ang paglaki ng mga mata nito at ang pigil na pagtawa. Sa inis ko, mabilis kong pinagulong ang wheelchair ko para talikuran siya. Hindi talaga matinong kausap. Kung kailan ready na akong magkwento at aminin sa kanya ang feelings ko para kay Ella at saka siya tatawa-tawa sa harap ko. Hindi niya ba alam kung gaano kasakit kapag ayawan ka ng taong gusto mo? Halos mabaliw nga siya noong iniwanan siya ni Drake tapos tatawa-tawanan niya ako. Ngayon? Nasaan ang hustisay sa kapatid kong ito? Hey, relax lang, bro. Sorry na. CJ. Hindi na ako tatawa.
Magkwento ka pa. Pigil niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at akmang papasok na ako sa loob ng bahay nang siya namang paglabas nila mommy at daddy. Nakasunod sa kanila ang yaya Mara habang karga nito ang ampon naming si baby Jillian. Mukhang paalis na sila ng bahay para dumalaw sa mansion. Weekend ngayon at family day. Lahat ng halos ng miyembro ng pamilya Villarama kailangan dumalaw sa mansion para magtipon-tipon. Simula noong naaksidente ako, hindi na ako nakakadalaw kaya alam kong nagtatampo na sila grandma at grandpapa sa akin. O Jen, nasaan ang apo ko? Tanong ni mommy. Pumwesto pa ito sa likuran ko na siyang labis kong ipinagtaka. Natutulog sa kotse kaya hindi makababa si Drake. Aalis na po ba tayo? Sagot naman ni Jen. Yes, alis na tayo, sagot ni mommy kasabay ng pagdampi ng kamay niya sa balikat ko. Kenneth, sumama ka na sa amin. Walang mag-aalaga sa iyo dahil wala si Ella. Muling wika ni mommy na nagpagulat sa sistema ko, lalo na nang banggitin niya ang pangalan ni Ella. Wala si Ella? Bakit nasaan siya? Alam kong masyadong halata ang paghalala sa boses ko pa lang pero wala na akong pakialam. Saan nagpunta si Ella? Kasama ko pa lang siya kanina tapos sasabihin niya na wala siya dito sa bahay. Saan nagpunta ang babaeng iyon? Nag-resign na ba? Nilayasan niya na ba ako dahil ayaw niya sa akin? Nag-day off. Nagpaalam siya sa akin kanina kaya pinayagan ko na din, kawawa naman iyong bata. Unang beses magpaalam na magdi-day off daw siya at kawawa naman kung hindi papayagan, sagot ni mommy. Hindi ko na naiwasan pa ang pagtagis ng aking bagang. Nag-day off tapos hindi nagpaalam sa akin. Kung nagsabi siya sa akin na gusto niyang lumabas, papayagan ko naman siya eh. Baka nga sasamahan ko pa siya. Mom naman. Bakit niyo pinayagan? Hindi siya pwedeng lumabas ng siya lang. Paano kung mapahamak siya? Naiinis kong sabat. Kaagad naman silang nagkatinginan dahil sa sinabi ko. Kung masyado na akong obvious sa feelings ko kay Ella, wala na akong pakialam pa. Hindi mo daw kasi siya kinikibo kaya nagpaalam sa akin kanina na kung pwede mag-day off daw muna siya. Alangan namang hindi ko payagan gayong hindi naman talaga nagdi-day off ang batang iyon. Hayaan mo na munang mag-enjoy iyong bata, sagot naman ni mommy. Naiinis naman akong napatingin sa kawalan. Kasalanan ko pa pala kung bakit naisip niyang mag-day off ngayong araw. Porket hindi ko siya kinikibo, basta na lang siya alis nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ako papayag. Paano kung mapahamak siya sa labas? Si mommy na din ang nagsabi na hindi lumalabas si Ella, kaya hindi siya sanay na gumalagala sa labas. Hindi ako sasama sa mansion, malamig kong sagot at pinagulong ko na ang aking wheelchair papasok ng bahay. Diretso ako ng kwarto at kaagad na dinampot ang aking cellphone. Tatawagan ko sana si Ella nang realized ko na wala pala akong number niya. Sa isiping iyon ngali-ngali kong ibato ang cellphone at mabilis na pinagulong ulit ang wheelchair palabas ng kwarto. Bumalik ako kung saan ko iniwan sila mommy kanina at mabuti na lang dahil hindi pa sila nakaalis. Sasama ka na ba? Mabuti naman at nagbago ang isip mo. Aalis na tayo dahil baka kanina pa tayo hinihintay nila grandma. Kaagad na wika ni Jen nang mapansin niya ako. Kaagad naman akong tumiling. May phone number ka ba ni Ella? Pakibigay sa akin dahil tatawagan ko siya, sagot ko. Hindi ko na pinansin pa ang nanunudyong tingin sa akin ni Jen, ang importante sa akin matawagan si Ella para pauwiin. Kenneth, anak, hayaan mong mag-enjoy iyong tao. Kailangan din ni Ella mag-day off para makapag-unwind. Huwag kang mag-alala, hindi matatapos ang araw na ito, uwi din yon. Isa pa, kasama niya si Lani kaya hindi siya mapapahamak, sabat naman ni mommy. Mom, wala akong pakialam sa unwind na yan. Hindi siya nagpaalam sa akin at mas kailangan ko siya. Kailangan niyang makauwi ngayon din dahil kung hindi ako ang lalabas para hanapin siya, determinado kong sagot. Kaagad naman silang nagkatinginan. Iling pa si Daddy habang titig na titig sa akin. Ibigay mo na ang number ni Ella para matapos na. After this, mauna na kayo sa mansion. Susunod na lang kami ng mommy mo sa inyo, utos naman ni Daddy kay Jen. Kaagad naman tumalima ang kapatid ko at ibinigay niya nga ang number ni Ella sa akin. Pagkatapos kong isave sa aking cellphone, kaagad din akong nagdial. Kung may hypertension lang siguro ako, baka kanina pa ako inatake. Paano ba naman kasi walang Ella ang sumagot? Nakailang ring na ang cellphone nito pero hindi talaga nito sinasagot. Sinadya niya man or hindi sagutin ang tawag ko, lalo namang naging dahilan iyon para lalo akong magalit.
She didn't answer the phone. Kailangan ko si Mang Jose, alis kami, tukoy ko sa driver namin. Before ako na-aksidente, driver ko na si Mang Jose, kaya kasundo ko siya. Kenneth, iho, ano ba ang nangyayari sa'yo? Parang gusto na naming isipin na in love ka kay Ella dahil sa pinang gagawa mo. Uwi si Ella mamaya kaya. Hintayin mo na lang, muling wika ni Mommy. Sa pagkakataon na ito ramdam ko na ang inis sa boses niya. Nakukulitan na siguro siya sa akin pero hindi tatalab sa akin ang bagay na yun. Nag-alburuto talaga ang kalooban ko at wala akong ibang gusto kundi ang maiuwi sa bahay si Ella. Tatawagan ko na po ba ang kaibigan nating Judge Mom, Dad? Ipakasal na natin itong praning kong kapatid kay Ella para manahimik na siya, sabat naman ni Jen. Kaagad ko naman itong pinukol ng masamang tingin. Wala talaga akong panahon na makipagbiruan ngayon. Nag-alburuto ang kalooban ko sa sobrang inis. Humanda talaga ang Ella na yun imamaya. Paparusan ko talaga siya para hindi niya naulitin ang pag-alis ng bahay na hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko matatanggap na nag-enjoy siya ngayon samantalang heto ako. Halos mamatay na sa sobrang pag-aalala sa kanya. Bueno, sige, ipapahanap ko sa driver si Ella. All you have to do ay sumama ka na lang sa mansion para malibang ka. Pag-uwi natin mamayang hapon baka nandito na din si Ella, sumusukong wika ni Mommy na kaagad namang sinigundahan ni Daddy. Tama ang Mommy mo, Ken. Sumama ka na lang muna sa mansion. Tiyak na miss ka na ng mga lolo at lola mo. Huwag mong masyadong isipin si Ella, malaki na siya para protektahan ang sarili niya, sagot naman ni Daddy. Kaagad akong umiling. Buo na po ang desisyon ko, Dad. Sasama ako kay Mang Jose sa paghahanap kay Ella, seryoso kong sagot. Wala na akong pakialam pa sa isipin nila. Kapamilya ko sila kaya dapat lang na maintindihan nila ako. For God's sake, Kenneth. Saan mo hahanapin si Ella? Nabanggit niya sa akin kanina na sa Divisoria daw sila pupunta pero ang laki ng lugar na yon. Super crowded din at mahirap mahanap ang taong hindi natin sure kung nandoon ba talaga, sagot ni Mommy. Halatang tutol ito pero wala akong balak na makinig. Kung hindi sana nila pinayagan si Ella na mag-day off baka sumama pa ako ng mansion. Siyempre, basta kasama din ang Ella ko. Nababaliw na nga siguro ako dahil ipinaglalaban ko talaga ang gusto ko. Hindi ko kayang maghintay ng maghapon dito sa bahay na wala si Ella. Baka mabaliw lang ako sa sobrang pag-isip at pag-aalala sa kanya. Hindi ko din talaga maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nagkakaganito sa isang babae gayong hindi ko naman ito naramdaman noon kay Vina. Hindi ako ganito kapraning. Pagdating kay Vina noon pero si Ella, feeling ko talaga sobrang laki ng bahagi ng puso ko ang inangkin niya. Ni hindi ko nga ma-imagine kung anong klaseng buhay meron ako kung sakaling mawala siya sa akin. May magagawa pa ba kami? Sige na nga pero pagkatapos mo sa labas or kung mahanap mo man or hindi si Ella, sa mansion ka dumiretso ha. Hinihintay ka ng lolo at lola mo. Ang tagal mo nang hindi sila binibisita kaya utang na loob, Kenneth, makinig ka naman sa amin, wika ni Mommy sa akin. Imbes sa Divisoria ang punta namin, nagyaya si Ate Lani na sa Baclaran na lang daw. May kikitain din daw kasi siyang mga kaibigan at dahil wala naman akong ideya sa lugar na ito pumayag na din ako. Wala naman din kasi akong balak na mamili. Isa sa mga dahilan kaya ako sumama sa kanya dahil gusto kong takasan ang pagsusungit sa akin ni Sir Kenneth. Kahit sandali lang gusto ko din kasi makapag-isip ng tama eh. Gusto kong magmuni-muni dahil hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isipan ko ang katagang binitiwan ni Sir Kenneth sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi niyang mahal niya daw ako. Ni hindi ko nga alam kung matutuwa or matatakot ba ako eh. Hindi ko din kasi alam kung hanggang saan at kailan ko kayang pigilan ang sarili ko na huwag siyang patulan. Kaunting halik ang bilis kong bumigay. Nawawala din ako sa sarili ko once na lumapat na ang labi niya sa labi ko. Parang gusto ko na nang ang mag-resign na lang para maiwasan ko na siya pero saan naman ako pupulutin kung gagawin ko iyon. Malaki ang sahod ko at isa pa, mabait sila Madam at Sir. Hindi sila katulad sa mga nauna kong amo na kung makatingin sa akin akala mo kakainin ako ng buhay. Kaya nga malaki ang utang na loob ko kay Sir Drake at Ma'am Jen eh. Sa kanila ko kasi talaga unang naranasan na igalang din ako bilang tao. Hindi ko naramdaman na mababa ang tingin nila sa aming mga kasambahay nila. Kung hindi lang talaga mabait si Ma'am Jen sa akin, wala din talaga akong balak na tanggapin ang alok nila noon na ako na ang mag-alaga kay Sir Kenneth. Ang sungit niya kaya.
Ang hirap pakisamahan ng taong may ganoong pag-ugali at galit sa mundo. Pero ngayon parang gusto ko na lang yatang magsungit na lang siya palagi, huwag niya lang akong landiin. Mas maganda kung ang turingan namin ay amo at alalay niya ako eh. Huwag lang sanang may involved na kiss. Ay Ella, nandyan na sila. Halika na, naputol lang ka sa pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang boses ni Ate Lani. May itinuturo ito sa bandang simabahan, kaya napatingin din ako sa gawing iyon at kaagad kong napansin ang dalawang lalaki na kumakaway din sa gawin namin. Sila ang kikitain mo ate, nagtataka kong tanong. Kaagad namang tumango si Ate Lani. Matanda lang siya ng ilang taon sa akin pero ate pa rin ang tawag ko sa kanya, tanda ng pagalang. Si Simon at Ricky. Mga kababata ko sila at nanliligaw sa akin iyang si Simon. Di ba ang gwapo niya, kinikilig na wika ni ate sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti. Akala ko kasi talaga boyfriend ni Ate Lani ang driver ng kapitbahay namin at ang lalaking iyon ang kakatagpuin niya ngayon, pero mukhang nagkamali ako. Kumakaringking sa iba at ramdam ko ang kilig sa boses niya. Bago pa ako nakasagot, nakalapit na ang dalawang lalaki sa aming dalawa ni Ate Lani. Mukhang mababait naman kaya wala naman siguro akong dapat na ipag-aalala. Mabuti naman sumama ka, Ricky. Si Ella nga pala. Mabait iyan sa kakasama ko sa trabaho, an Ella. Si Ricky pala kababata ko, at magkakasama silang dalawa nitong si Simon ko sa AA na nagtatrabaho. Nakangiting pakilala ni Ate Lani sa aming dalawa ni Ricky. Nice to meet you, Ella. Hindi ako nagkamali na samahan ko si Simon ngayon. Akala ko talaga magiging third wheel ako nilang dalawa, mabuti na lang at nandyan ka. Nakangiting wika ni Ricky at kaagad na din itong naglahad ng kamay sa akin. Napasulyap pa ako kay Ate Lani bago ko tinanggap ang pakikipagkamay ni Ricky sa akin. Naisip ko lang parang nagkaroon yata ako ng instant nakadate ngayong araw . Wala naman sigurong problema dahil mukhang mabait naman itong si Ricky. Hindi naman siguro ito gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Sakit na lang tayo kung ganoon. Ang init narinig kong wika ni Ate Lani kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Kanina pa kasi talaga tagaktak ang pawis ko sa sobrang init. Naramdaman ko na din ang pagkabasa ng likod ko dahil sa pawis. Nagpasya kaming sumakay ng jeep papuntang AC, at habang nasa biyahe kami narinig ko ang pagtunog ng cellphone ni Ate Lani na kaagad niya namang sinagot. Hindi ko sana papansinin pero nagulat na lang ako dahil bigla niya akong kinalabit kasabay ng pagbigkas niya sa pangalan ko. Si Ella po, opo kasama ko siya sir, cellphone. Hindi ko po alam kung dala niya ang cellphone niya pero kasama ko po siya opo. Opo sir, narinig kong wika ni Ate Lani habang hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Ewan ko ba sa hitsura kasi ni Ate Lani ngayon halatang ninerbiyos Bago kami bumaba ng jeep sinabi pa nito sa kausap na nasa daw kami. Nang tuluyan na kaming makababa ng jeep kaagad akong hinila ni Ate Lani palayo sa dalawang lalaki naming kasama. Nagtataka naman akong nagpasyanod na lang. Mukhang importante ang gusto nitong sabihin sa akin. Ella, tumawag si Sir Songit. Galit at parang malalagot din yata ako. Hindi ka ba nagpaalam sa kanya? Tanong niya sa akin na naging dahilan para makaramdam din ako ng nerbiyos. Ha? Si Sir Kenneth. Tutumawag sa iyo. Bakit daw po ate? Nagtataka kong tanong. Hindi ko alam, teka lang nasaan ang phone mo. Kanina pa raw siya tumatawag sa iyo pero hindi mo sinasagot. Naku Ella, kahit na hindi ko nakikita si Sir, ramdam ko ang galit niya. Paano na iyan, kinakabahang tanong niya sa akin. Napalunok tuloy ako sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Ano na naman ba ang drama ni Sir Kenneth? Bakit niya ako hinahanap gayong nagpaalam naman ako sa mommy niya kanina? Hest, panira naman ng moment itong si Sir Pati si Ate Lani nadamay pa. Hindi ko dala ang phone ko. Nakalimutan kong bitbitin, kinakabahan kong sagot. Napansin ko pang napangiwi si Ate Lani at seryoso akong tinitigan. Dito lang tayo. Susunduin ka daw ni Sir Kenneth. On the way na daw sila, ramdam ko pa din ang kaba ni Ate Lani. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi niya. Susunduin ganoon na baka praning ang lalaking iyon? Day off ko ngayon tapos susunduin niya daw ako. Halos 3 oras pa lang ako dito sa labas Pasaway talaga ang Sir Kenneth na iyon. Pasok na tayo sa loob. Masyadong mainit na at tagaktak na ang pawis ni Ella,
naputol lang ang pag-uusap namin ni Ate Lani nang marinig namin pareho na nagalita si Ricky. Alanganing humiti si ate sa kanila bago sumagot. Mamaya na lang susunduin kasi si Ella ng amo namin, sagot ni ate. Bakit? Hindi ba't day off nyo? Nagtataka namang sabat ni si Simon. Hindi na din ako sumabat pa sa pag-uusap nila. Hinayaan ko na lang na magpaliwanag si Ate Lani sa kanila dahil abala na ang isip ko kay Sir Kenneth. Hindi nga nagtagal may humintong mamahaling sasakyan sa harap ko. Hindi ko maiwasang magulat dahil pagbukas ng bintana ng kotse, galit na mukha ni Sir Kenneth ang unang sumalubong sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba nang mapansin ko ang galit na hitsura ni Sir Kenneth. Napasulyap pa siya sa dalawang lalaking kausap ni Ate Lani bago makahulugang tumitig sa akin. Lalong nadagdagan ang galit sa hitsura nito. Teka, baka iniisip niya nakadate ko ang isa sa mga lalaking iyon? Ang bilis pa naman manghusga nitong si Sir Kenneth. Eyes on you. Bahala na nga siya. Basta ako, malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama. Isa pa, wala naman siguro siyang pakialam kung sakaling makipag-date ako, diba? Hanap niyo daw po ako, sir, pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Lalo namang nagsalubong ang kilay niya. Parang galit pa rin eh. Parang gusto ko na tuloy siyang patulan. Ayaw niya akong kibuin kanina tapos habulin niya ako ngayon? Sa kakailangan niya ba talaga akong sunduin? Hindi niya ba kayang mabuhay na wala ako sa tabi niya? Ano iyon, nakadepende na talaga siya sa akin gayong noon pa man ayaw niya naman talaga na may mag-aalaga sa kanya. Sino ang may sabi sa iyo na pwede kang lumabas ng bahay? Sakay na, seryoso nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Nagtatalo pa rin kasi talaga ang kalooban ko kung susundin ko siya or hindi gayong day off ko ngayon. Ibig sabihin malaya kong gawin lahat ng gusto ko at hindi niya ako pwedeng utos-utusan. Ay sir, nandyan na pala kayo. Sorry po, hindi ko naman po alam na bawal pala mag-day off si Ella. Narinig kong wika ni Ate Lani. Mabuti naman at napansin niya din ang pagdating ng kotse ni Sir Kenneth. Mas mabuti na siguro kung dalawa kami ang mapapagalitan. Hindi masyadong masakit sa kalooban. Pwede mong ituloy ang day off mo. Si Ella lang ang iuwi ko, malamig na sagot ni Sir Kenneth kay Ate Lani. Parang lalo akong pinagpawisan dahil sa narinig ko mula sa kanya. Ang weird ng taong ito, ako lang talaga ang kailangan niya. Ang unfair niya ha. Salamat po sir, nakangiting sagot ni Ate Lani sabay senyas sa akin na sumakay na daw ako ng kotse. Hindi naman ako nakakilos. Nag-iisip ako ng idadahilan kay Sir Kenneth para sana ma-enjoy ko naman ang araw na ito na hindi muna siya nakikita. Ano na? Tatayo ka na lang ba dyan? Sumakay ka na, narinig ko pangyamot na bigkas ni Sir Kenneth, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapasimangot. Sobrang sama talaga ng ugali, Noya. Kwan. Day off ko po ngayon, search ka, nagpaalam pa ako kay Madam kanina, sagot ko naman sa kanya. Natigilan ito at matalim akong tinitigan. Sasakay ka ba or sasakay ka? Bilisan mo na dahil sobrang init at huwag mong ubusin ang pasensya ko, Ella. Hindi ka nagpaalam sa akin at malabo din na papayagan kita, masungit nitong sagot sa akin. Kaagad akong napaismid. Di wow. Kaya nga hindi na ako nagpaalam sa kanya dahil hindi iya ako papayagan eh. Saka kaya ko lang naman naisipan na mag-day off dahil hindi niya nga ako kinikibo kanina. Saka, dyan naman siya magaling eh. Ang mangsindak. Heist, makikita niya. Isusumbong ko talaga siya kay Madam. Unang pagkakataon ko na mag-day off, sinira naman ng asungot na Kenneth na ito. Kung hindi ko lang siya amo kanina ko pa sana ito gustong batukan eh. Ella, sumakay ka na. Baka mas lalong magalit at baka pati ako pa uwiin niya. Sayang naman ang date namin ni Simon, narinig kong bulong ni Ate Lani sa akin at parang gusto kong magpadyak sa inis. Napansin ko pa na bumaba na ng kotse ang driver ni Sir Kenneth na si Mang Jose at binuksan nito ang pintuan sa gawin ni Sir Kenneth. Pasok na Ella. Masyadong mainit at lalabas ang lamig ng kotse. Wika pa ni Mang Jose kaya nagpakunot noo ako. Paanong hindi lalabas ang lamig sa loob ng koste binuksan niya? Heist, pala desisyon naman itong si Mang Jose. Wala na akong choice kundi ang maglakad palapit ng kotse at mabilis na sumakay. Kaagad naman isinara ni Mang Jose ang pintuan ng kotse. Napansin ko na naman ang kakaibang titig sa akin ni Sir Kenneth.
Kaya pala gusto mong mag-day off, dahil may date ka ngayon ha, nang iinis na wika nito sa akin, kaya napatingin na din ako sa kanya. Salubong ang kilay na nakatitig ito sa dalawang lalaking kasama ni Ate Ethel. Sabi ko na nga ba eh. Mambibintang talaga. Sama ng ugali. Wala akong date. Kanina ko lang sila nakilala. Saka hindi ko naman din akalain na may kakatagpuin si Ate Lani eh. Pagkakaila ko dahil hindi ko din matangap sa sarili ko na magkakaroon din sana ako ng instant ka-blind date. Umismid naman ito sabay hagod ng tingin sa akin. Sure ka? Oras na malaman ko na niluluko mo ako, makikita mo talaga kung paano ako magalit at magselos. Sagot nito. Wala nga eh. Wala akong kadate. Ang kulit naman, naiinis kong sagot. Kaagad naman itong nanahimik pero napapansin ko na patingin-tingin pa rin sa akin. Baka masyado lang siyang nagagandahan. Napansin ko din na nag-umpisa ng magmanyobra ng sasakyan si Mang Jose. Paalis na kami at talagang hindi natuloy ang day off ko. Nasulyapan ko pa si Ate Lani na nakatitig pa sa kotse, kasama ng dalawang lalaking kaharap niya. Ano kaya ang inisip nila? Punasan mo iyang pawis mo. Mukha ka ng dugyot dahil sa katigasan ng ulo mo. Muling wika ni Sir Kenneth sabay abot ng tissue. Lalo naman akong napasimangot. Sige, manlait ka lang. Kapag yumaman talaga ako, hindi na talaga kita papansinin. Bakit niyo pa kasi ako sinundan? Hindi niyo po ba alam ang salitang day off? Araw ng pahinga ko ngayon eh, nagmamaktol kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako dahil naramdaman ko ang pagdampi ng tissue sa noo ko. Gosh, pinupunasan niya ang pawis ko. Parang bigla ko tuloy nalunok ang sarili kong dila. Hindi ako nakapagsalita dahil kinikilig ako. Ganito ba talaga ka-sweet ang isang Kenneth Villarama Santillan? Kung totoong mahal niya talaga ako, parang ang swerte ko naman yata. Talo ko pa ang nanalo sa loto. Ayaw na ayaw ko nang mangyari ulit ito ha. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay hangat hindi ko sinasabi. Pwede kitang samahan kung gusto mong mag-day off. Alam mo ba na sobrang nag-alala ako kanina noong nalaman ko na lumabas ka nga daw at sumama kay Lani, seryoso niyang wika sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mapakagat sa sarili kong labi. Nag-umpisa na naman siyang manermon. Stop beating your lips kung hindi ako ang kakagat niyan, saway niya na naman sa akin. Bigla tuloy akong napaayos sa pag-upo at bahagyang lumayo sa kanya. Baka kasi tutuhanin niya ang sinabi eh. Hindi na matatawag na day off kapag sasama ka sa akin tuwing mag-off ako. Saka, akala ko ba galit kayo sa akin? Bakit niyo ako hinanap? Sagot ko naman sa kanya. Bahala ka na kung ano man ang gusto mong isipin basta iyan ang gusto ko. Kahit na binasted mo ako kanina hindi pa rin ako susuko. Hindi ako titigil hangat, hindi na natuloy pa ang sasabihin niya nang kaagad kong takpan ang bibig niya. Napansin ko pa ang pagkagulat niya kaya naman kaagad ko siyang binulungan. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Mang Jose. Baka isipin noong tao nilalandi mo ako eh, mahinang wika ko. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang kamay niya sa likuran ko. Humahaplos-haplos iyon doon at akmang lalayo na sana ako sa kanya nang maramdaman ko ang malakas nitong pagkabig sa akin. Halos mapasubsob na tuloy ako sa kanya at parang gusto ko ng pagpawisan ng malapot dahil sa pwesto na maing ngayon. Magkadikit na kasi ang aming mga katawan at halos magkaamuyan na din kami ng hininga dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Bigla din tuloy akong na-conscious sa amoy ko. Amoy araw at usok ako at baka mandiri sa akin si Sir Kenneth. Wala akong pakialam kung marinig niya man or malaman ng lahat na mahal kita. Ito ang tandaan mo, sweetheart. Akin ka lang at walang pwedeng maglayo sa iyo ng kahit sino sa akin. Hindi ka makakatakas sa akin at palalambutin ko iyang bato mong puso hanggang sa mahalin mo din ako. Pabulong na bigkas niya sa punong tainga ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Kung alam niya lang hindi na kailangan pang turuan niya akong mahalin siya dahil matagal na siyang nakatatak sa puso at isipan ko. Na! Sige na! Mahal mo na ako. Pero ayaw pa rin kitang sagutin no. Gusto ko manligaw ka muna para naman malaman ko din kung seryoso ka ba talaga sa akin or hindi, sagot ko sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi nito sabay tango. Oka, fine. Sabi mo eh. Pero 1 week lang ha. After a week kailangan mo na akong sagutin at gusto ko, ang isasagot mo, demanding na sagot nito.
Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. At siya pa talaga ang nagtakda ng araw kung kailan ko siya sasagutin. Grabe talaga ang Kenneth na ito. Ang kapal ng mukha. Ang lakas ng tupak. Saka sa loob ng lingong iyan, dapat magkadikit na tayong nakahiga sa kama. Katulad kagabi. Mas napapasarap ang tulog ko kapag ganoon, muling wika nito. Kaagad naman akong napangiwi. Request na naman? Kailan ba siya maubusan ng request? Hindi mangyayari iyang iniisip mo dahil simula mamayang gabi ire-request ko na kay madam na sa servants quarter na ako matutulog. Matamis ang ngiting sagot ko sa kanya para sana inisin siya at hindi naman ako nabigo. Muling nagsalubong ang kilay niya habang titig na titig sa akin. Hindi ako papayag. Sa kwarto ka matutulog sa ayaw at gusto mo, galit na naman ang boses na bigkas niya. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiwi dahil napalakas na naman ang boses niya. Tiyak na narinig iyon ni Mang Jose dahil parang napansin kong napangiti siya eh. Heist, ito talagang si Sir Kenneth, ang sama ng ugali. Baka malaman nila madam na nagliligawan kami, malalagot talaga ako nito. Hain ako. Boses mo. Lakasan mo pa, naiinis ko ng wika sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi nito kasabay ng pagbukas niya ng bintanda ng kotse. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang malakas itong sumigaw. I love thee, Ella. Hindi dito dagi titingin is ibang babae. Silang dai eki ikaw lang bendya anakan ni. Pangako iyan. Malakas na sigaw nito at sa gitna pa talaga ng matraffic na kalsada. Parang gusto ko nang maglaho sa mundo dahil sa sobrang pagkapahiya. Paano ba naman kasi napatitig sa gawin namin ang mga taong naglalakad sa bangketa? Ano ba? Ano ba ang ginagawa mo? Wika ko sa kanya at ako na mismo ang pumindot sa boton para maisara ang binata. Halos daganan ko na siya, maabot ko lamang iyon. Ano ba iyang ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Halos pasigaw kong tanong kay Sir Kenneth. Nakalimutan kong amo ko pala siya at bumalik lang ako sa huwesyo nang tumikim ang driver na si Mang Jose. Kaunting push pa sir at pasasaan ba at bibigay din si Ella. Ganyan na ganyan ang ugali ng misis ko noong kabataan pa namin. Paayaw-ayaw tapos gusto naman pala, natatawang wika ni Mang Jose kaya lalo akong napasimango. Natumbok niya kasi eh. Talaga manong? Palagay niyo po ba may pag-asa ako kay Ella? Ngiting-ngiti na tanong ni Sir Kenneth. Abay naman sir. Kayong dalawa ang magkakatuluyan at magkakaroon kayo ng maraming supling. Nakangiting sagot ni Mang Jose. Hindi ko na naman tuloy maiwasan na mapakagat ng aking labi. Wala na, lagot na. Malalaman na ng mga kasamahan ko sa bahay at mga amo ko kung ano ang mga pinanggagawa ni Sir Kenneth. Kita mo iyan, sweetheart. Alam mo bang may pagkamanghula iyang si Mang Jose? Lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo. Nakangiting wika niya sa akin, sabay hapit niya sa baiwang ko palapit sa kanya. Hindi na ako pumalag pa. Baka lalong mag-aalburuto ang makulit na ito. Baka kung ano na naman ang gawin niya. Medyo sanay naman na ako sa hawak niya kaya hahayaan ko na lang muna siya hanggang sa makarating kami ng bahay. Sweetheart, amoy araw ka. Saan ka ba nagsususuot? Next time huwag ka nang umalis ng bahay kapag hindi ka nagpapaalam sa akin ha. Narinig ko na namang sambit ni Sir Kenneth. Inamoy-amoy niya pa ang tuktok ng ulo ko, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Sino ba naman kasing matinong tao ang hindi mag-aamoy araw kung kanina pa ako nasa labas? Saka ano daw? Sweetheart. Abat, parang nasanay na talaga siyang tawagin ako sa ganoong paraan ah. Wish ko lang na hindi ako nito mapagalitan nila madam sa pinanggagawa ng anak nila. Malinis ang konsensya ko at hindi ako ang naunang ng landi. Sir, ano ba? Tama na nga iyan. Alam mo naman na amoy araw ako eh, tapos dikit ka pa ng dikit sa akin. Hindi ko maiwasang bigkas at akmang usog palayo sa kanya, pero buong puwersa niya akong hinapit sa baywang. Kulang na lang lingkisin niya ako, wag lang akong makawala sa kanya. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos. Saglit lang, sweetheart. Walang ganyanan. Kahit amoy araw ka na mabango ka pa rin sa pang-amoy ko, sagot nito sa akin at isinubsob niya pa ang mukha niya sa lig ko. Hindi ko na naman tuloy mapigilan pa ang mapalunok ng sarili kong laway. Ang lakas talaga ng tupak ng Sir Kenneth na ito.
Hindi niya ba alam na gahibla na lang ang pagpipigil ko at kaunting-kaunti na lang papatulan ko na talaga ang panglalandi niya sa akin. Bahala na ang bukas basta ang importante nag-enjoy ako ngayon. Chair. Magpakasal na lang kaya tayo. Sweetheart. Asyos lang naman sa iyo kahit hindi pa ako makalakad, di ba? Malapit naman na akong gagaling, muling wika niya. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Ibig bang sabihin nagpo-propose na siya ngayon sa akin gayong umpisa pa nga lang siyang manligaw. Grabe naman siya, ang bilis niya naman. Wala pa nga tapos kasal ka agad. Kakasal. Agad-agad, bigkas ko sa kawalan ko nang maisagot sa kanya. Iwan ko ba nag-umpisa na namang magrigodon ang puso ko. Kumakabog na naman at para akong ninirebyos. Dapat siguro, iwas-iwasan ko na ang kakainom ng kape. Napapansin ko kasing ang bilis kong nerbiyosin nitong mga nakaraang araw. Yes, hindi ba at magandang ideya ang naisip ko? Don't worry, kahit kasal na tavo liligawan pa rin kita. Gagawin kitang prinsesa at ibibigay ko ang lahat ng naisin mo. Basta lang huwag mo akong tangihan kapag may gusto din akong gawin sa iyo. Nakangiti na naman niyang sagot sabay kindat sa akin. Kaagad na naman tuloy akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Malandi talaga. Grabe, advance nga talaga siyang mag-isip. Feeling ko dinadaan niya ako sa paspasang paraan Parang may humahabol sa kanya at gusto niya yatang maka-first base kaagad. Sa isiping iyon parang gusto ko tuloy kaltukan ang sarili ko. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Tinatakot ko lang ang sarili ko gayong hindi naman ako sure kung gaano nga ba talaga kaseryoso itong si Sir Kenneth. Baka mamaya ginugutan niya lang ako. Pero parang seryoso siya Halos nakayakap na kasi siya sa akin ngayon. Lindsay said, Sir, pwede bang bitaw muna, hindi ko na napigilan pang sambit sa kanya. Sana lang makinig siya sa akin. Kanina pa kasi hindi normal ang paghinga ko dahil sa kaba Hindi talaga ako komportable sa posisyon namin ngayon. Huwag na. Okay na ang ganito. Saka, ano iyong sabi mo kanina? Sir, nanliligaw na ako, lahat-lahat sir pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi ba pwedeng sweetheart na lang din or di kaya Kenneth na lang? Malambing nitong sagot sa akin habang nakapulupot pa rin ang braso niya sa baiwang ko. Naramdaman ko pa nga na humahaplos-haplos na ang isa niyang kamay sa bandang tiyan ko na nagbibigay sa akin ng kakaibang kiliti. Amo po kita kaya dapat lang na sir ang itawag ko sa inyo, sagot ko naman sa kanva. Hindi ko ma-imagine sa sarili kung kaya ko ba siyang tawagin sa pangalan niya. Ayos lang kung kaming dalawa lang pero paano naman kung may ibang taong makakarinig? Nakakahiya at baka ito pa ang dahilan para matangal ako sa trabaho. So, sir pa rin ang itatawag mo sa akin. Ayaw mong sumunod sa gusto ko, malambing na sagot niya sa akin. Kung makaasta siya ngayon akala mo girlfriend niya na ako. Kaagad naman akong tumango sa tanong niya. Nagulat na lang ako nang bigla siyang yumuko at mabilis na lumapat ang labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Dito mismo sa loob ng kotse at alam kong kita kami sa labas, dahil hindi tinted ang naturang sasakayan, walang pakundangan na inangkin niya muli ang labi ko. Ramdam ko ang kapusukan niya kaya hindi kaagad ako nakareact. Paano ba naman kasi, ang sarap niya talagang humalik at ang sarap at bango ng hininga niya. Sa susunod na marinig ko pa na tawagin mo pa akong sir, hindi lang iyan ang ipapatikim ko sa iyo. Mahinang bulong niya sa akin pagkatapos niyang pakawalan ang labi ko. Hiyang-hiya naman akong napaayos ng upo habang hindi ko mapigilang mapasulyap sa labas ng sasakayan. Nakastock pa rin kami sa traffic at maraming mga taong naglalakad pa roon at parito sa mga bangketa. May ipan ding mga nakatambay at maaaring naghihintay ng masasakyan. Siksikan ng mga sasakyan at alam kong maraming nakakita sa ginawa sa akin kanina ng Kenneth na ito. Ganoon ba talaga siya kahalimaw? Lahat ng maisipan niyang gawin ginagawa niya para lang mapasunod niya ang isang tao. Bakit po ba kayo biglang nanghahalik? Nakakahiya dahil may nakakita yata sa atin, hindi ko maiwasang angal sa kanya. Natawa lang ito at parang wala lang sa kanya ang sinabi ko. Maganda nga iyan para maraming saksi na hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sa iyo kanina. Huwag na huwag mo akong tawaging sir dahil kahit kaharap natin ang buong mundo, hindi ako mangingiming parusahan ka. Seryoso niyang bigkas habang nangingislap ang mga mata nito sa sobrang tawa. Hindi talaga magandang idea na magkasama kami sa iisang kotse at na-stuck kami sa traffic.
Parang gusto ko na tuloy pagisisihan kung bakit pa ako nakaisip na mag-day off. Buti pa na nahimik na lang ako sa bahay nila. Well, hindi ka na nakaimik dyan. Don't tell me na ngayon palang pinag-iisapan mo na kung ano ang magiging future natin. Don't worry, sweetheart, sinisigurado ko sa iyo na gagaling ako sa lalong madaling panahon. Makakalakad ulit ako sa ipapasyal kita sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan, nakangiting muling wika ni Sir Kenneth. Hindi naman ako nakaimik dahil sa totoo lang hindi ko din kasi talaga alam kung ano ang sasabihin ko eh. Wala akong maapuhap na kahit na anong salita. Sobrang bilis kasi talaga ng mga pangyayari. Parang kailan lang noong pumasok ako sa bahay nila. Parang kahapon lang iyon tapos ngayon naglalandian na kaming dalawa. Sir, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mapansin ko na muling humigpit ang pagkakahapit niya sa akin. Muli kong na-realize na mahigpit niya palang ipinagbabawal na tawagin ko siyang sir. Baka maparusahan na naman ako nang wala sa oras. Sorry po ibig kong sabihin. Kenneth pala. Tama. Kenneth, nakangiwi kong bigkas. Mahina naman itong natawa na para bang tuwang-tuwa din siya na natataranta ako ngayon. Ano iyon, sweetheart? May gusto ka bang itanong sa akin? Malambing niyang sagot. Hindi ko tuloy mapigilang ang sarili ko na mapangiti. Parang musika kasi talaga sa pandinig ko tuwing tinatawag niya akong sweetheart eh. Feeling ko tuloy napaka-special ko. Kung saan tayo pupunta? Bakit parang ibang daan itong tinatahak natin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Matiwasay naming nalagpasan ang buhol-buhol na traffic, pero nagtaka naman ako dahil ibang daan na ang tinatahak namin. Hindi ito ang daan pa uwi ng bahay, kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na mapatanong sa kanya. Baka kasi kung ano na naman ang naisip niya at kung saan niya ako dadalhin. Sa mansion tayo. Ilang buwan na akong hindi nakadalaw doon at baka nagtatampo na sila grandma at grandpa. Sagot niya sa akin, kasabay ng pagdampi na naman ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Hindi ko na siya sinaway pa total masarap naman sa pakiramdam. Hindi ko na din nilabanan pa ang sarili ko at kusa na din akong sumandal sa matigas niyang dibdib. Ayaw niya akong pakawalan, pues bahala siyang mangalay ngayon. Sasandalan ko siya hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin. Weekend nga pala ngayon at kapag mga ganitong araw, napapansin kong nagtitipon-tipon ang buong Villarama clan. Hindi naman na ito ang unang pagkakataon na makaapak ako ng mansion dahil noong nasa kay Ma'am Jen pa ako nagtatrabaho, palagi niya akong sinasama doon. Himala yata ngayon dahil naisip nitong si Sir Kenneth nang bumisita ng mansion. Baka nasa mood siya. Nanahimik na din naman si Kenneth, buong bahay namin na siyang labis kong ipinagpasalamat. Naubusan din siguro ng sasabihin pero panaka-naka niya pa ring hinapalos ang bandang tiyan ko. Kahit na nakikiliti ako, hinayaan ko na lang. Baka bahagi ng paglalambing ang ginagawa niya ngayon sa akin at wala na din akong lakas ng loob na sawayin siya. Baka magreklamo na naman at mapahaba ulit ang pag-uusap namin. Ang bilis pa naman minsan magbago ng ugali niya. Pagdating ng mansion kaagad namang nagsilapitan ang iba pang mga pinsan ni Kenneth nang mapansin nila ang pagdating namin. Sila na din mismo ang tumulong para transfer sa wheelchair ang lalaking nagpapatibok na din ng puso ko ngayon. Hindi ko din alam kung kailan nag-umpisa pero alam ko sa sarili ko na mahal ko na din siya. Na malaking bahagi na din ng puso ko ang napasok at naangkin na din niya. Kung hindi lang ako nag-aalangan sa estado ng buhay meron kami baka ako na mismo ang unang hahalik sa kanya kapag naglalambing siya sa akin. Aminado naman ako sa sarili ko na mahal ko na talaga siya. Hindi ako papayag na hahaplos-haplusin niya ako or hahalik-hahalikan sa labi kung hindi ko siya mahal. Kaunting hilot na lang talaga at bibigay na ako sa kanya. Parang gusto ko na din siyang tawaging sweetheart. Ayan o sa wakas, dumating ka din, naputol lang ako sa pagmumuni, muni nang marinig ko ang boses ng isa sa mga pinsan ni Kenneth. Hindi lang ako sure kung si Christopher or Charles ba ito. Magkamukha kasi ang dalawang iyon at wala akong makitang palatandaan sa kanilang dalawa para makilala ko kung sino ba sa kanila si Charles at Christopher. Para kasing naramdaman ko na nagtatampo na sila grandmama at grandpapa sa akin, kaya dumaan na din muna ako dito. Kumusta kayong lahat? Nakangiting sagot naman ni Kenneth sa kanyang mga pinsan. Tahimik lang akong nakamasid sa kanila habang nagkukumustahan sila. Mukhang ang laki na nga talaga ng ipinagbago ng amo ko. Hindi na nagsusungit eh. Tamang-tama ang dating mo insan. Balak naming magtagay ngayon.
Sali ka sa amin, narinig ko namang sabat ni Sir Elijah. Nakangiting naglalakad ito palapit sa amin, kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa huling sinabi niya. Tagay daw? As in inuman? Pwede na ba si Sir Kenneth makipag-inuman ngayon? Hindi pwede iyang iniisip niyo mga pinsan. Bawal pa sa akin ang tagay. Hindi pa pwede, nakangiting sagot naman ni Sir Kenneth. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig sa kanya. Ang gwapo niya pala talaga lalo na kapag nakangiti siya. Lumilitaw ang mapuputi niyang ngipin na binagayan pa ng medyo pinkish na labi. Sa bagay, hindi kasi naninigarilyo itong si Sir Kenneth, kaya ganyan kaganda ang makikita sa bibig niya. Kaya din siguro ang sarap niyang humalik. At bakit hindi pwede? Kahit ilang shots lang, sagot ulit ni Sir Elijah. Parang gusto ko na tuloy magalit sa kanya. Sinabi nang ang hindi pwede, namimilit pa. Bawal pa. Saka na lang siguro kapag tuluyan na akong gumaling, sagot naman ni Kenneth. Napansin kong napasulyap pa si Sir Elijah sa akin at pilyong ngumiti. Bakit may nagbabawal ba? Pinag, babawalan ka na ba niyang uminom? Gusto mo, ipapaalam kita sa kanya. Papayag iyan, mukhang mabait naman eh, pilyong sagot ni Sir Elijah na sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Hindi ko alam pero bakit pakiramdam ko ako ang pinaparinggan niya. Haist gusto pa yata akong idamay ng magpipinsan na ito sa kalokohan nila. Gayunpaman, kung ako ang tatanungin, hindi pwedeng uminom ng alak si Kenneth. Bawal dahil hindi maganda sa kalusugan niya. Sweetheart, paano ba iyan? Iinom ba ako? Tahimik lang akong nanonood sa kanilang magpipinsan nang sa hindi inaasahan ako naman ang balingan ng tingin ni Kenneth at nagtanong kung pwede daw ba siyang uminom. Ang ending, sabay-sabay tuloy na patingin sa akin ang mga pinsan niya na sila Charles, Christopher at Elijah. Parang gusto ko na lang bumuka ang lupa at lamunin na lang sa matinding pahiya na nararamdaman ko. Imagine talagang nagpaalam siya sa akin kung pwede ba siyang uminom with matching pagtawag ng sweetheart habang kaharap namin ang mga pinsan niya. Ano na ba ang nangyayari kay Sir Kenneth? Bakit parang kinain na yata ng sistema ang utak niya? Bakit feeling ko super special ko na talaga sa kanya? Parang gusto ko na tuloy maniwala ngayon na tunay at wagas ang pag-ibig na nararamdaman niya sa akin. Iyan tayo eh. Sweetheart ha. So ibig sabihin ba nito na kayo na? Nasinagot ka na niya, kaagad na sabat ni Elijah na maihalong panunudyo sa boses. Hindi ko na tuloy malaman pa kung ano ang gagawin ko. Nahihiya talaga ako sa kanilang lahat. Bakit ba napakabulgar nitong si Kenneth? Parang gusto niya yatang ipagmalaki sa lahat na mahal niya ako. Not yet hindi niya pa ako sinasagot pero malapit na, buong kumpiyansa habang nakangiti na sagot naman ni Kenneth. Hinawakan niya pa ako sa kamay sabay pisil. Wow! Inggit much naman ako nito. Makahanap na nga din ng magiging sweetheart. Tumatawang sabat naman ang hindi ko malamang si Christopher ba or si Charles. Basta, magkamukha nga kasi silang dalawa. Para silang pinagbiyak na bunga at ang hirap tandaan. Tama na nga iyan. Hindi sanay ang sweetheart ko sa mga ganyang biro niyo guys, saway naman ni Kenneth sa kanyang mga pinsan. Naramdaman ko pa na nilalaro-laro niya ang daliri ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti sa buo kong pagkatao. Hay, ano na lang kaya ang gagawin ko nito? Ano kaya ang magiging reaksyon nila madam kapag malaman nila na nilalandi ako ng anak nila? Magagalit kaya sila sa akin? Kahit saang angulo tingnan hindi talaga kami bagay ni Sir Kenneth eh. Kaya lang ang kulit naman kasi talaga ng anak nila. Ayaw paawat. Masyadong makulit at talagang ipinagkalat niya pa sa pinsan niya. Nag-aalala ako na baka malaman ito ng buong Villarama clan. Natatakot ako sa magiging reactions nila. Pumayag ka na Ella. Kami na ang bahala kay Kenneth. Much better na kilalanin mo muna ang pinsan namin bago mo sagutin. Lalasingin muna namin pagkatapos tanungin mo ulit siya kung mahal ka ba niya. Kung hindi ang sagot niya, mag-isip ka na, natatawang sabat naman ni Elijah. Sa kanilang magpipinsan mukhang siya ang mapang-asa. Parang hindi broken-hearted dahil nagawa niya pang magbiro ngayon. Bakit ako? Hindi naman ako ang doktor niya para magdesisyon kung pwede ba siyang uminom or hindi, nailang kong sagot sa kanila. Ayaw ko nang pansinin muna ang iba niya pang pasaring. Basta ayaw kong uminom muna ng alak si Kenneth at final na ang desisyon ko.
Nagkatinginan muna ang magpipinsan bago ako muling binalingan ni Elijah. Kung halimbawa lang naman na ikaw ang tatanungin, payag ka ba? Papayag ka bang uminom si Kenneth kasama kami? Ella naman, come on. At hindi lang naman ang isagot mo. Huwag ka nang magturo ng ibang tao, makulit na pangumbinsi ni Elijah. Hindi ko naman maiwasan na mapakagat sa sarili kong labi. Ang kulit niya talaga. Hindi bagay sa appearance niya ang ipinapakita niyang pag-ugali ngayon. Hay hindi eh. Bawal sa kanya, mahina kong sagot. Kaagad namang umugong ang hiyawan na may kasamang pangangantyaw. Iyan tayo eh. Iba na talaga kapag may sweetheart. May pumipigil na. Ikaw na insan. Ikaw na ang pumapag-ibig sabay na kantyaw nila. Imbes na mapikon si Kenneth, tumawa lang din ito ng malakas. Para bang sinasabayan niya din ang pangungulit ng mga pinsan niya. Na at alam kong inggit na inggit kayo sa akin ngayon. Lalo ka na Elijah, nang aasar pang bigkas ni Kenneth. Sa isang iglap, kaagad namang naglaho ang ngiti sa labi ni Elijah. Napalitan iyon ng lungkot sabay titig sa kawalan. Hindi ko tuloy napigilan na kalabitin si Kenneth, kaya napatingin din siya sa akin. Ikaw talaga, bakit pinaalala mo pa? Mahinang nagtanong sa kanya. Matamis lang ako nitong inisyan sabay pisil sa palad ko. Hayaan mo siya. Maganda nga iyong palaging ipaalala sa kanya para magkaroon siya ng courage na hanapin si Ethel. Mahinang bulong niya din sa akin. Pagkatapos muli nitong binalingan ang kanyang mga pinsan. Paano ba iyan, ayaw ni Ella, kaya hindi ako pwedeng uminom ngayon? Next time na lang mga pinsan. Kapag magaling na talaga ako. Maiwan ko na muna kayo, pupuntahan muna namin sila grandma at grandpa. Muling wika ni Kenneth at inumpisahan niya nang i-operate ang kanyang wheelchair. Papasok na kami sa loob ng mansion nang makasalubong namin si Madam Arabella. Kaagad pa siyang napangiti nang mapansin niya ang presensya ni Kenneth. Oh, mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko sa iyo kanina na dumaan ka dito sa mansion, nasa loob ng living room sila grandma at grandpa mo. Puntahan mo muna, wika ni Madam Arabella sa kanyang anak. Sure, Mom. Magpapakita lang ako sa kanila at wala akong balak na magtagal. Pagod si Ella at gusto kong pagpahingahin muna siya, sagot naman ni Kenneth sa kanyang ina na siyang kaagad na ipinanlaki ng mga mata ko. Bakti ako. Bakit ako na naman ang idinahilan niya sa kanyang ina? Hey! Pasaway talaga. Ang lakas ng tama ni Kenneth ngayong araw. Ilang oras lang akong nawala sa tabi niya, ang laki na ng ipinagbago ng ugali niya. Palagi na lang ako ang idinadahilan niya. Grabe siya. Naku, ayos lang po. Wala pong problema. Hindi po ako pagod, sagot ko habang pilit kong hinuhuli ng tingin ni Kenneth. Gusto ko sana siyang pagsabihan pero nahihiya naman ako dahil kaharap namin ang kanyang ina. Kung totoosin, wala talaga akong rights para sumabat sa pag-uusap nila. Masyado lang talagang pasaway itong si Kenneth, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na sumabat. Ayos lang iyan, Ella. Walang problema. Naiintindihan ng lahat ang kondisyon ni Kenneth, kaya walang problema kung gusto man niyang umuwi kaagad. Pasensya ka na pala. Hindi tuloy natapos ang day off mo dahil sa pasaway na batang ito. Talagang tinuloy niya ang banta niya kanina na susunduin ka para pauwiin, sagot naman ni Madam. Hindi ko maiwasang mapangiti. Mabuti na lang talaga at mabait itong si Madam Arabella. Ang balak na pag-uwi ni Kenneth ay hindi natuloy dahil naharang siya ng mga titas A at titos niya. Napasarap ang kwentuhan kaya ang ending, heto ako ngayon. Kaharap sila Ma'am Jen habang kausap niya si Ma'am Veronica dahil ayaw nang humiwalay sa akin ni Baby Russell. Namiss daw ako ng sobra ng bata, kaya wala naman akong choice kundi kandungin muna dahil baka mag-iyak eh. Isa pa, ayaw ko din naman maboard habang hinihintay si Sir Kenneth. Mabuti naman at hindi na ganoon kasama ang ugali ng kapatid mo Jen. Hindi na ba naninigaw? Tumatatangap na ba ng bisita? Nagawa niya na ding dumalaw ng mansion eh, narinig kong wika ni Ma'am Veronica. Napasulyap pa siya sa kinaroroonan nila Kenneth, nakausap naman ng asawa niyang si Sir Rafael. Hindi na. Pumapag-ibig na eh, kaya hindi na masyadong nagsusungit, nakangiti namang sagot ni Ma'am Jen. Hindi ko naman mapigilan ang mapayuko. Hindi naman lumalabas si Sir Kenneth at wala namang ibang babae ang nakakalapit sa kanya, kundi ako lang so paano na sabi ni Ma'am Jen na pumapag-ibig na ang kanyang kapatid. Talaga?
And who is the lucky girl? Bakit parang hindi yata namin ito alam? Sana naman, wag na iyong ex ha. Super na, stress din sila Mommy Carissa at Daddy Gabriel noong hindi natuloy ang kasal ng kapatid mo. Kaya sana huwag na ang babaeng iyon, sagot naman ni Ma'am Veronica. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Marami na din pala talaga ang ayaw kay Vina. Mabuti na din iyon kung ganoon. Nako, hindi na makakabalik ang babaeng iyon sa buhay ng kapatid ko. Isinumpa na siya ng lahat no, sagot naman ni Ma'am Jen. Sa mga narinig, lalo namang nagdiwang ang kalooban ko. So tell me who is the lucky girl na napupusuan ni Kenneth? Kaya ba gusto niya nang umpisahan ang pagpapagaling para makalakad ulit? Gusto ko din makilala si girl para makilatis. Hindi naman sa pang-aano pero kahirap humanap ng matinong babae sa panahon ngayon. Iyong babaeng pang forever talaga ba? Nakangiting sagot ni Ma'am Veronica. Sobrang cute talaga niya lalo na kapag ngumingiti. Kaya pala patay na patay sa kanya si Sir Rafael. Pahapyaw na naikwento sa akin ni Ma'am Jen kung paano nabuo ang pag-ibigan nilang dalawa ni Sir Rafael at aaminin ko na umaasa ako na sana maging kagaya niya ako. Mala Cinderella ang love story at sana seryoso talaga sa akin si Kenneth. Napasulyap pa ako kay Ma'am Jen at ganoon na lang ang pagkabog ng dibdib ko nang mapansin ko na nakatitig din pala siya sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi. Bigla tuloy akong kinabahan. Para kasing may alam siya sa panglalandi na ginawa sa akin ng kapatid niya. Kilala mo siya? Actually, ini-expect ko na talaga na mahulog ang loob ng kapatid ko sa kanya dahil maganda din naman siya at sweet, nakangiting sagot ni Ma'am Jen. Talaga? Wow! First time yan ah. Parang hindi ka ganyan noong sila pa ni Vina. Mukhang super special naman pala ng babaeng iyan, sagot naman ni Ma'am Veronica. Of course, super special talaga. Hindi umuubra sa kanya ang kasungitan ng kapatid ko at Chismosang Jen, ano na naman ang pinagsasabi mo dyan? Hindi na natuloy pa ang medyo mahaba pa yatang paglilitan niya ni Ma'am Jen nang biglang dumating si Kenneth. Kahit ako, hindi ko napansin ang paglapit niya dahil tutok na tutok ako sa pakikinig sa kwento ni Ma'am Jen. Feeling ko talaga kasama ako sa kwento niya eh. Feeling ko may alam na siya tungkol sa kung anong namamagitan sa aming dalawa ng kapatid niya. Oh, hello bro. Wala, napakwento lang, nakangiting sagot naman ni Ma'am Jen. Hindi ko mapigilan ko ang sarili ko na mapangiti. Paano ba naman kasi halatang guilty eh? Tiate. Bakit nasa kay Ella ang tiyanak mo? Hindi mo na dapat pinapabantayan sa kanya si Baby Russell. Dagdag pa sa pagod ni Ella iyan eh. Imbes na pahinga ang tao, pinapabantayan mo iyang makulit mong anak, nag-upisa na naman yatang magsungit si Kenneth, kaya kaagad na akong sumabat. Naku, ayos lang. Nasanay kasi si Baby Russell sa akin, kaya noong nakita niya ako kanina ayaw niya nang humiwalay sa akin. Huwag kang magalit, hindi ako pagod at sanay akong mag-alaga ng bata, nakangiti ko namang sagot. Nag-uumpisa na naman yatang uminit ang ulo eh. Nakakahiya kung pati dito sa mansion magsusungit siya, gayong pamangkin niya naman ang binabantayan ko. Ska hindi. Naman big deal sa akin iyon. Kahit na. Hindi ako papayag. Ibalik mo na iyang batang iyan sa nanay niya. Siya ang dapat mag-alaga at hindi ikaw sweetheart, sagot ni Kenneth, kaya kaagad namang nagkatinginan sila Ma'am Jen at Ma'am Veronica. Linsyak na Kenneth na ito, tinawag na naman akong sweetheart sa harap ng kapatid niya at ni Ma'am Veronica. Malandi talaga. Walang kontrol ang bibig. Wala na, finish na malalaman na ng lahat na naglalandian na kaming dalawa. Alam na din ng iba niyang pinsan kaya kakalat na talaga ang balita. Ang songit. Bakit sinagot ka na ba ni Ella? Hindi pa naman di ba? Naku, kung ako kay Ella, hindi ko i-entertain kayang pagsinta mong purorot eh. Turn off dahil masama ang ugali mo, nang iinis na sagot ni Ma'am Jen. Hindi ko na tuloy mapigilan ang matawa. Lalo namang nagsalubong ang kilay ni Sir Kenneth at halatang hindi ito masaya sa sinabi ng kapatid niya. Pagsintang purorot. Shit! Hindi ako ganyan. Sweetheart, ibalik mo na sa kanya iyang anak niya at ayaw na ayaw ko na makikita pa kahit kailan na inaalagaan mo iyan. Maraming pera iyan para kumuha ng kahit ilang yaya at huwag ikaw itong iniistorbo niya. Gagawa na lang tayo ng sarili nating baby para alagaan mo, sagot ni Kenneth na hindi ko alam kung totoo ba or hindi.
Sa sobrang seryoso niya napansin ko pang muling nagkatinginan sila Ma'am Jen at Ma'am Veronica at sabay na napabungis-ngis. Mag-sweetheart na pala eh. Dapat kasal na ang susunod na pag-uusapan, nakangiting sagot ni Ma'am Veronica. Hindi ko natuloy malaman kung ano ang isasagot ko. Mas nakakahiya pala lalo na at parang normal na lang sa usapan ang mga lumalabas sa bibig ni Kenneth ngayon. Ipinaparamdam nila sa akin na walang dapat ikabahala dahil tangap naman nila ako. Bago pa tuluyang magtalo ang magkapatid, ibinalik ko na si Baby Russell kay Ma'am Jen at inasikaso na ang amo ko na nag-umpisa na naman yatang magtantrums dahil lang kandong ko ang dati kong alaga. Imagine, pati bata selosan pa yata. Pati feelings niya na ibulgar niya na yata sa lahat ng miyembro ng Villarama clan. Uwi na ba? Gusto mo bang ipahanda ko na ang kotse kay Mang Jose? Pilit ang iting tanong ko kay Kenneth. Matamis ako nitong inisyan sabay hawak sa kamay ko. Sure, kanina ko pa sana gustong umuwi kaya lang kinausap pa ako ni Uncle eh. Nakangiting sagot naman ni Kenneth sa akin. Kung titingnan para talaga kaming couple ngayon. Kung ituring kasi ako ni Kenneth parang hindi niya naalalay eh. Parang nobya niya na kaya naman pigil ko ang sarili ko na kiligin. Nakakahiya sa mga kaharap namin eh. Ang sweet. Sana kayo na lang hanggang huli, kinikilig na bigkas ni Ma'am Veronica. Parang gusto ko nang lisanin ang mansion matakasan lang ang panunudyo nila. Parang hindi ko carry ang ganitong klaseng eksena. Sure yan. You said the way, mauna na kami. Therapy ko na sa Monday at parang mas gusto kong magstay na lang muna sa bahay at magpahinga, sagot naman ni Kenneth. Ni hindi niya na tinapunan ng tingin ang mapang-asar niyang kapatid at niyaya niya na ako papuntang kotse. Kaagad na din naman akong pumayag dahil kahit ako, gusto ko na din talagang makauwi na muna. Gusto kong muni at pag-isipan kung tama ba itong nangyayari sa akin. Kung deserve ko ba talagang mahalin ng isang Kenneth Villarama Santillan. Hindi na binitiwan ni Kenneth ang kamay ko habang pareho na kaming nakaupo dito sa likurang bahagi ng kotse. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Tahimik ka yata? May problema ba? May gumugulo ba sa isipan mo? Tanong ni Kenneth nang mapansin niya yata ang panahimik ko. Kaagad naman akong umiling. Marami kasi talaga akong gustong itanong sa kanya, kaya lang ayaw kong dito sa kotse gawin iyon. Gusto ko walang ibang tao sa paligid naming dalawa. Gusto ko na kaming dalawa lang at sana talaga honest answer ang makukuha kong sagot mula sa kanya. Wala naman. Mamaya na lang, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Tinitigan niya ako sabay tango. Promise gagaling ako. Gagawin ko ang lahat para muling makalakad at ang una kong gagawin ay ang pakasalan ka kaagad. Promise iyan Ella, malambing na sagot niya sa akin at muli kong naramdaman ang pagpisil niya sa palad ko. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin ko kung gaano siya kasinsero sa sinasabi niya ngayon. Parang confirm na nga, mahal niya ako dahil iyon ang nakikita ko sa mga mata niya. Pagdating ng bahay, kaagad na nagyaya si Kenneth sa kwarto. Gusto niya daw magpahinga muna kaya kaagad ko na din sinunod ang gusto niya. Kahit ako, nakakaramdam na din ng pagod. Parang gusto kong magpahinga na din muna. Sweetheart, ikuha mo naman ako ng damit malambing na utos ni Kenneth sa akin kaya kaagad akong tumalima. Pumasok ako sa loob ng walk-in closet at kumuha ng damit niya. Pagkalabas ko napansin kong nakatitig siya sa gawi ko at mukhang hinihintay niya talaga ang paglabas ko. Heto na ang damit mo. Gusto mo bang punasan muna kita? Pinagpawisan ka yata kanina sagot ko naman habang naglalakad palapit sa kanya. Ipinatong ko ang damit sa kama habang hinihitay ang magiging sagot niya pero nagulat na lang ako dahil mula sa bulsa niya may inilabas siyang maliit na box at iniabot sa akin. For you. Sana magustuhan mo, nakangiti niyang wika sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa box na iniabot niya sa akin bago ako tumitig sa kanyang mukha. Ano iyan? Para saan iyan? Nagtataka kong tanong. Nanghihina pa akong napaupo ng kama. Regalo na naman? Nakailang regalo na ba siya na naibigay sa akin? Gift? Sa Monday mag-start na ang therapy ko at iyon na din ang paraan para muli akong makalakad. Gusto kitang bigyan ng regalo dahil nagawa mong manatili sa tabi ko sa kabila ng kagaspangan ng pag-ugali na ipinapakita ko sa iyo noon. Nakangiti nitong sagot sa akin. Pero, hindi ba't ang dami mo nang pinamili na damit sa akin?
Ayan o hindi ko pa nga nabubuksan. Niwala pa nga akong nagagamit na kahit isa sa mga iyan, sagot ko naman. Sa pagkakataon na ito, gusto ko nang ayawan ang gift na gusto niyang ibigay sa akin pero deep inside my heart, gusto ko din malaman kung ano ang laman ng nasa maliit na pulang kahon na iniaabot niya sa akin ngayon. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat-lahat, Ella. Walang kapantay na kahit na magkanong halaga ang pag-aalaga na ginawa mo sa akin. Nakangiti niyang wika sabay bukas ng hawak niyang kahon. Hindi naman ako makapaniwala ng kaagad na tumampad sa mga mata ko ang isang kwentas. Isang kwentas na unang tingin ko palang alam kong mamahalin. Pagkabukas pa lang kasi ng kahon, kaagad na kuminang ang kulay pink na bato na nasa pendant. Alam ko din na white gold ang chain yun at medyo makapal. Pinabili ko ito kahapon kay Elijah para ibigay sa iyo. Nakangiti niyang bigkas sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Pero mahal iyan, di ba? Hindi ko. Kailangan iyan, Kenneth. Ayos na ako sa mga damit na ibinigay mo sa akin. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para lang sa akin, maluha-luha kong sagot. Imagine, talagang nag-utos pa siya ng tao para bilihin ang alahas na iyan. Ganoon niya ba talaga ako kamahal? Walang mahal at mura kapag gusto kong magbigay ng regalo sa babaeng iniibig ko. I love you so much at willing akong maghintay kung kailan mo ako sasagutin. Basta manatili ka lang sa tabi ko, masaya na ako at sana bigyan mo ako ng chance na iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Samut-saring emosyon ang nararamdaman ko sa puso ko sa mga sandaling ito. Mahal mo ako kahit na hindi ako kagaya mo na ipinanganak na mayaman? Hindi tayo bagay at baka pagtawanan ka lang ng iba dyan dahil umibig ka sa alalay mo, sagot ko. Mahina itong natawa at mabilis na pinagulong ang wheelchair palapit sa akin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ikaw ang mas mahalaga sa akin at wala ng iba, nakangiti niyang sagot sa akin, sabay dukwang para isuot niya ang kwenta sa leg ko. Hindi na ako umiwas pa. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin, total mahal ko din naman siya.